Maling-mali ang naging desisyon dito ni Vice President Sara Duterte na dumalo siya dyan sa prayer rally para kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi in the first place, yung grupo na yan na nandiyan sa Liwasang Bonifacio, no? Pero disperse na niya yung ka-coffee. Ang gusto nila, tanggalin si PBBM. Yet nandiyan si Sara Duterte para suportahan yung mga tao na yan. Hindi parang sinuportahan mo na din yung panawagan ng mga taong ito na palitan itong administrasyon na ito. Pero sige lang, si PBBM dyan, mabait pa rin, hayaan pa rin siya. Miyembro pa rin siya ng gabinete. Eh ngayon, pinupulaan siya ngayon. Kasi, bakit mo susuportahan si Kibuloy? Ikaliwat kanan yung kaso na yan. Di ba? At unfair yan doon sa mga biktima, sabihin na natin, allegedly pa lang yan, allegedly mga biktima na yan ng pangaharas ni Kibuloy. Paano kung totoo yan? E di kumampi ka na kagad doon kay Kibuloy, di ba? Kawawa naman yung mga ordinaryong babae, yung mga bata na naabuso under this leadership ni Kibuloy dyan sa kanyang Kingdom of Jesus Christ. Allegedly ha, allegedly. Bagamat hindi pa napapatunayan yan, pero sa ibang bansa, nakitaan nila ng probable cause yan. May warrant of arrest nga eh. First Lady. Ng Vice Presidente mismo natin, ng Vice President mismo natin, ang kumampi na agad dito kay Pastor Apollo Kibuloy. So maling move yan eh. Actually, valid yung argument dito ni Castro eh. Minsan si Castro talaga, parebira kay PBBM yan eh. Minsan yan, nabibira din natin sa channel natin yan eh. Pero at this case, mukhang may punto dito si Castro sa sinasabi niya dito na masamang ehemplo itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Si Senator Risa Ontiveros, ganoon din, di ba? Bakit kumampi ka na kagad doon? Ipinagtanggol mo na agad dito si Kibuloy. Una, parang hindi mo na nirespeto yung rules ng Senate at ng House of Representatives, ng Kongreso in a whole, na magpatawag ng resource person para sumagot doon sa investigasyon na kanilang ginagawa in aid of legislation. Kung ayaw mo nang irespeto ni Vice President Sara Duterte, yung process na yan, di ba, huwag ka nang magsalita, di ba? Nagsalita ka pa eh, na parang, ang dating eh, parang huwag ka nang dumalo dyan, o huwag nang pilitin si Kibuloy dumalo, non-verbatim, no? Diyan sa pagdinig na yan, dahil hindi naman talaga in aid of legislation dyan. Disrespect yan sa rules ng Senado at ng HOR. So, Politico.com, napakasamang ehemplo. Castro takes swipe at Sara Duterte for defending Kibuloy. Yan, wag pamarisan, ibig sabihin. Wag pamarisan ang masamang ehemplo. House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro lambasted Vice President and Education Secretary Sara Duterte for defending Pastor Apollo Kibuloy, the founder of Kingdom of Jesus Christ Church. Hindi ba alam ni Vice President Duterte ang sandamukal na mga kaso ni Kibuloy dito at sa ibang bansa? O yan, ka-coffee. Hindi ba alam daw ni First Lady Sara Duterte yan? Bakit kinampihan niya na agad yan? Kahit nasa ibang bansa, yung women and child abuse, may mga involved pa na mga pag-export ng mga baril, etc. So parang napakasamang ehemplo ang pinapakita ni Vice President Duterte dahil sa tingin natin ay cuddler siya ni Kibuloy na isang akusadong RAPIST ng mga bata, Castro said in a statement. Actually, may point dito si Castro, di ba? Kasi kung ganito na kasama ang tingin ng tao, bagamat judgment pa lang yan ka-coffee, at ano siya, elected official siya eh. Vice President siya. Sana wag daw siya maglabas ng statement dyan. Sumuporta na lang siya silently, pero vocal eh. Diba? Expressive pa na nagpapakita ng suporta dito kay Kibuloy. Buti kung walang kaso. Fair yan doon sa mga kung totoong nabiktima itong mga witnesses na ito. Kasi diba sinampahan ng kaso eh. Even yung Department of Justice nakitaan ng merit itong kaso na ito na isinampas sa kanya dyan. Una, sinampas dyan sa Davao, sa City Prosecutor's Office ng Davao, pero nabasura. Kasi Davao yan eh. Baluarte ni Duterte yan. And then, na-review ng Department of Justice. Sa pag-review ng DOJ, nakitaan nila ng merit itong kaso na ito. A few years ago pa yan, ha? At pinapasampahan na ng DOJ dyan sa Davao. And eventually, i-transfer na lang daw yan dito sa Maynila. At ganoon din, isang kaso din ang pinapasampa dyan sa Pasig. DOJ na mismo, nakitaan nila ng merit itong mga kaso na yan. O so may possibilities na ginawa ni Kibuloy yan. At ang Estados Unidos, may warrant of arrest laban sa kanya and then kinampihan niya na agad. Diba? Mali-mali yung move na yun. Castro was referring to the charges Kibuloy is facing in the United States, which include conspiracy to engage in sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy and bulk cash smuggling. Yung milyones na pera na nakuha sa kanyang chopper. Diba? Paano ipapaliwanag yun? Bakit hindi mo dineklara yun? Baka may paggagamitan.
In the Senate, Kibuloy is being investigated for his alleged connection to human trafficking, labor violations, and sex-related offenses. While in the House of Representatives, Kibuloy was cited for contempt for not attending the investigation on alleged violations of Sunshine Media Network International, the broadcasting network of Kingdom of Jesus Christ. Bukas, sabi daw po, si-serve na itong arrest order na ito kasi supposedly nung isang araw pa yan pero ang abogado ni Kibuloy, itong si Topacio, humirit pa ng ilang araw, Tuesday pa supposedly yan humirit ng Friday kasi kakausapin niya daw si boss niya, si Kibuloy. Wala naman nangyari. Wala namang usapang naganap. In fact, hindi ka nag-update ito kahapon wala tayong nakitang update na ibinigay itong si Topacio, na kung nagkausap nga ba sila ni Kibuloy. So bukas ka coffee, hopefully ma-serve na itong arrest order na yan. Pero mukhang hindi yan magpapahuli, hindi yan susuko, Genoveva Sarmiento, bro, opinion ko, may katotohanan, mga ibang ano ibig sabihin? Putulata to, Ma'am Genoveva, Kay Jem Barakaw, oy, nabudol kami ni Marcos Loyalis ng Sara Mau na yan. Sabi ni Jem Barakaw. Ako kay BBM, I don't think nabudol tayo. Romulo Bumatay, no to Sara Duterte, lagi no comment. Ang sagot niya dahil wala naman siyang alam. Boba talaga daw, sabi ni Romulo Bumatay. Yun nga Siyempre, kung boboto ka sa pagka-presidente, consider mo rin, di ba? Paano yung mga international events, yung mga gathering abroad? Haharap ka sa mga foreign leaders, matataas na official po, heads of state ng iba't ibang gobyerno. And then wala ka namang, pangat niya naman kausap ka, meeting mo na yung presidente ng ganitong bansa, and then tatawagin mo yung speechwriter mo, tatawagin mo yung spokesperson mo, at yun yung magre-relay, di ba? Importante, marunong ka rin magsalita. Kasi representasyon ka ng Pilipinas. Kung hindi ka marunong makipagkapwa-tao, hindi ka marunong makipag-usap sa mga dignitaries o sa matataas na opisyal, ikaw awa naman ng Pilipinas dyan, di ba? At paano mag-i-invest ang international groups sa Pilipinas kung hindi mo sila makukumbinsi? Itong si PBBM, mamaya pag-usapan natin. Kasi yung mga approved investments, almost half doon galing sa mga biyahe ni PBBM sa ibang bansa. And then sasabihin nyo, naglalagalag. Proven, may dokumento. Ito na yung mga approved investments natin. At kalahati dyan, dahil lumabas ang presidente natin para manghikayat ng investors. May topic natin yan. Alfonso Natividad, Sara Duterte for President of China's 2028. Ayan, pwede. Doon na lang. Huwag na dito, Lesson learned talaga, ha? No more Duterte anymore, sabi ni Maria Sara. Ano ba nangyayari ngayon? Diba? So parang nagkakaroon tuloy ng punto si De Lima doon sa kanyang mga pinaglalaban noon. Sa mga nangyayari ngayon, mga revelasyon ngayon, mga nagkakalabasan ng mga kalokohan ngayon. Mary Rainforest Jungle, Antonia Adams, kung gusto mong suportahan si Sara, nasa sayo yan. Huwag kami dito. May Sara, di man lang niya ipaglaban. Teka. Ming. Hindi ko mala. Ilit ni Ming. Gusto makit na naman Si Sara, di man lang niya ipaglaban ng West Philippine Sea. May narinig ka bang ipinaglaban niya ang West Philippine Sea? Wala, no comment. Di ba? Wala kang marinig na statement pinagtanggol niya ang Pilipinas laban dito sa China. Laging silent lang ito pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Well, Fred Bautista, Attorney Bautista, shout out po, boss. Nandito si Attorney Bautista. Ayan, Rolly Tobias, dapat na po bang mag-resign si Sara? Ano po sa palagay niyo? I don't think na kailangan niya mag-resign. Hayaan natin siya dyan. Siguro pwede sa Department of Education. Pero as Vice President, I don't think necessary pa. Hayaan natin dyan. Kasi tutusin, wala naman talaga siyang pinaka-ano dyan functions dyan Ka-coffee, kumbaga, reserve. Ika nga, di ba? Sabi nga kay Lede Robredo. Pero sa cabinet, as member of the cabinet, feeling ko pwede. Teka, pinatay din mo din yung tubig na, yung electric natin. Saglit lang. Pinagkakatiwalaan pa naman siya ni PBBM dyan sa DepEd, Ganyan kabait ang presidente natin Sa kabila ng mga banat ng kanyang pamilya, nandiyan pa rin siya. Feeling ko naman kasi, ang tingin dyan ni PBBM, magkukot kasi ng tension yan pagtanggalin, pagsugiin dyan sa Department of Education, itong si BP Sara. At ayaw niya rin mangyari yan, di ba? Kaya ganyan, nagko-control. Ganyan kabait ang presidente natin. Kasi kung gusto niya ng all-out war with the opposition, kasi ang opposition niya kay Digong tanggalin niya, pwede niya tanggalin yan dyan sa Department of Education. Pero sige lang, hayaan natin siya dyan. Pero si First Lady, hindi mo maitatago, ini-snub talaga siya dito at dapat lang na-snub siya. Kaso nanggagala ito yung kampo ni Sara Duterte, Si Harry Roque, snub daw itong si First Lady Lisa Marcos. What do you expect? Di ba, asawa niya yan
Binugbog yun, binanatan nyo ng binanatan yun eh. Alam naman makipagplastikan dyan si First Lady kay Vice President Sara Duterte. Atineng Verbo, good evening sir, ka-coffee, hello po sa inyo. Kay Rose, Ponor o Bronze, ang ganda ng pusa mo. Ay, si Muningo, kakapanganak lang yan, ayan. Umiinom na ng tubig, no? Baka after elections sa 2025 na yan, ay tatanggalin. Kay Dili Windino, we made the right decision putting PBBM in Malacanang. No one else, ka-coffee, no? Wala nang mas better o na mas magaling pa kay PBBM sa presidency na to. Among the choices, among the options doon sa presidential candidates noong 2022. So si PBBM na yung best choice doon. At proven naman, maganda naman ang naging performance ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon na siya ay presidente. May nahin kasing check wa mga dutay kay approach China mga yan, di ba? Pinatayuan pa ka ng ribulto sa isang eskwelahan dyan sa China, no? Anthony James Fogyao, good evening po. Oy, nakakadismaya si VP Sara dahil sa nangyari dyan ka-coffee. Nandyan pala si Muning, o nga, Pele de la Cruz. Yes, ma'am, nakita mo yan, umalis agad mo, uminom lang ng tubig. Nauuhaw pala si Muning kasi nilak ko yung pintuan para hindi ito makalabas. Yung tubig natin dito, uminom na si Muning. Gusto rin makisali ni Muning sa discussion natin. Sige, yung mga ka-coffee natin nasa Facebook, happy viewing po sa inyo. Ari Corbe, happy viewing. Nandiyan dyan po sa Jordan. Shoutout po sa inyo. Yan magto-2,000 na tayo ka-coffee. Dami natin viewers ngayon Ngayong araw po ng linggo, ayan, baka di pa kayo naka-follow, attendance check muna kayo dyan. Like nyo po ka-coffee. Yan ang ating attendance check. Maganda pa na yung ganun Attendance check natin ngayon. I-like nyo ka-coffee itong video na yan sa Facebook or nasa YouTube pa. Yan ang gawin nating attendance check. Ari Corbe, no? Basta PBBM kami. Correct. Marciano de Castro. Happy viewing po sa inyo ka-coffee, no? Kay Jocelyn Bandola, nakikinig din po sa atin sa Facebook. Kay Bill Villegas, shoutout po sa inyo. Bye, kay Bernie Galivo, happy viewing po sa inyo. At kay Mama Gloria Constantino, just keep on supporting PBBM forever mga kababayan. God bless us all. Correct. Importante po natin yan. Ross Bronze yan, swerte po yung pusa. O nga, swerte sa atin si Muning. James Moon, happy viewing po sa inyo ka-coffee. Sige, kuha nyo ng kape ka-coffee at move on tayo sa ating next and last topic, yung mga walang kape dyan ka-coffee. Maganda kasi habang tayo nag-uusap, meron po kayong iniinom na kape dyan. Maganda kasi yung talakayan pag may kape. No? Actually, pang ilang kape na natin ito Pero anyway, last topic na natin ka-coffee. Kuha na lang inyong kape at move on tayo sa ating huling topic ngayong araw po ng linggo.